So welcome sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 4. So ito ang schedule natin ngayon. So meron tayong dito mga Bible verses. Romans 7, 4-5. So then, my brothers, you also have been made dead to the law through the body of Christ, so that you might be joined to another, to Him who has been raised from the dead. So binanggit uli sa atin yung sitwasyon na tayo ay namatay na sa kasalanan. Namatay na sa kautusan. So kasi pag sinabi natin namatay sa kautusan, na-release na tayo mula sa kautusan para sa layunin na tayo ay maipisan muli, okay, sa ibang asawa. At ito ay tumutukoy na kay Kristo na nabuhay na muli. So namatay tayo sa kautusan. Upang mula sa kamatayan na yan, mapalaya tayo mula sa kautusan at tayo ay maipisan sa ating bagong asawa na walang iba kundi si Kristo mismo, na siyang nabuhay na muli, at ito ay para sa layunin na tayo ay mamunga para sa Diyos. Okay, so mamunga na tayo para sa Diyos. Okay, so magbabasa na ako. Romans 7:4 tells us that as a wife, we bear fruit to God. When we are in resurrection and always live to God, we bear fruit to God. When we were in the flesh, that is when we were the old husband, everything related to us was death. All we could produce was death. Everything we brought forth was a fruit of death and to death. So dalawang klaseng fruit ang naibubunga rito. Isang fruit to God, isang fruit to death. So dalawa yan. Itong mga bunga kasi, depende sa kalagayan natin o estado natin. Kapag tayo, okay, ay nasa posisyon ng isang wife, isang asawang babae. Okay. At siyempre, pag sinabi natin asawang babae, tayo ay naiugpong kay Kristo bilang asawang lalaki. Yan yung panahon na tayo ay nakakapamunga ng mga bunga sa Diyos. So yan yung magandang posisyon. Okay. Subalit naman, sinasabi rito, na kung tayo, okay, ay nasa laman. So yung istorya ng nasa laman, ano na yan eh. Mga binabanggit na natin ng mga nakaraang panahon na pwedeng ang isang believer ay nasa laman. Okay. So kung tayo naman ay naibaling sa laman, ano ang nangyayari? Tayo ay napupunta sa isang posisyon ng isang old husband. At itong old husband na ito, sumasagisag sa ating old man. At dahil diyan, namumunga tayo ng mga bunga sa kamatayan. Kaya dalawang posisyon siya. Posisyon ng isang wife, nakaugpong kay Kristo, namumunga ng mga bunga para sa Diyos. Posisyon ng nasa laman. Okay, kung saan nagiging old husband tayo, at sa panahon na yan, tayo ay namumunga ng mga bunga tungo sa kamatayan. So, anong gusto mong bunga? Then, depende yan sa posisyon mo. Gusto mo bang mamunga ng mga bagay tungkol sa Diyos? Dapat nakaugpong ka sa Panginoon. Pero kung ikaw ay lumihis sa Panginoon na punta sa laman, kamatayan ang bunga mo. Amen. Now, as a regenerated persons, and as the wife, we bear fruit to God. This simply means that everything we do now is related to God. Whereas formerly, whatever we were and whatever we did was dead. So formerly naman yun yung mga nakaraan natin. No? Yan yung panahon na hindi pa tayo naisilang na muli, wala tayong buhay ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, pwede natin ituring na mga bunga ng kamatayan. O yan. Pero salamat sa Panginoon na isilang tayong muli. Tayo ay mga taong na isilang na muli. Okay? At na-convert
Kasi nung natisod tayo, naging old man tayo. Nung naisilang na muli tayo, na-convert tayo, naging wife. Pero mo, at itong wife na ito, asawa na ni Kristo. At kung nananatili tayo sa ganyang kalagayan, ayun, lahat ng binubunga natin ay bunga sa Diyos. Ang ibig sabihin dito ng bunga sa Diyos, ito ay mga bagay ng Diyos. At ito ay bunga ng Espiritu. Lahat ng ginagawa natin sa panahon na tayo ay wife to Christ, ay tinatawag na fruit to God. Kaya kung mas mahabang panahon na ikaw na nanatili sa isang posisyon na isang wife ni Kristo, bunga, ginagawa mo to, ito ay bunga na may kinalaman sa Diyos. Nagpipreach ka ng gospel, nagmamahal ka sa Panginoon, nagbibisita ka ng mga kapatid. Fruit mo lahat yan. Lahat yan ay fruit. Di ba? Ano mga ginagawa mo? Lahat. Basta ikaw ay nakaugpong kay Kristo. Yan ay fruit to God. Dapat mayaman tayo sa fruit to God. Amen. Okay. So, therefore, here we see a vivid contrast between death and God. Okay. Between bearing fruit to death and bearing fruit to God. Okay. This shows that when we were the old man, the old husband, held under the law, everything we were and did was death. The result was fruit to death. Okay, so inulit lang natin yung mga sinasabi natin. Nakita natin yung contrast, ano yung pagkakaiba ng fruit to God at fruit to death. Okay, so ang sinasabi rito, kung tayo ay nananatili, kasi yung history, ano yan bumabalik sa atin Kasi ang problema, yung old man na na-crucify, hindi pa naman inalis sa atin yan, nandiyan pa din yan. Bagaman sa history na crucify na yan, sabi, old man, na-crucify ka na. Pero sabihin sa'yo ng old man mo, oo, tama ka. Pero andito pa ako, kasama mo pa ako. Kaya may tendency, maging old man pa din tayo, maging flesh pa rin tayo, mamunga pa rin tayo ng kamatayan. Kaya yan yung pinapaalala sa atin dito. Pero ang pinaka-normal na situation dapat, okay, ay panatiliin natin yung estado natin na nangyari nung tayo ay naisilang na muli. Yun yung naging wife tayo. Okay, pagkasundo tayo kay Kristo bilang asawa natin. At kung dyan tayo nananatili sa ganyang kalagayan, bearing fruit to God, ang ating mga bunga. So yan yung yan yung inuulit dito at pinapakita rito. Sapagkat kung ikaw ay wala doon sa pagkakaugpong sa Panginoon, bumabalik tayo sa old man, bumabalik tayo sa laman, bumabalik na tayo yung old husband. At bumabalik tayo sa kautusan at nagbubunga ng kamatayan. So yan yung pinapakita sa atin dito. Kaya dapat maging malinaw tayo dito sa mga sinasabi rito. Amen. As new men and the wife married to a new husband, whatever we are and do is related to God. As, sabi niya, wife. As married to Christ. Ang ibig sabihin, dun sa situation na yun, lahat ng ating nagiging bunga ay related to God. At yan ang tamang fruit natin. So, yun yung isang panig na pinapakita sa atin. Okay. Tapos sabi niya, thus, all we are and do must be the living God. So, hindi lang fruit to God, living God siya kung tawagin yung fruit natin. We must bring forth as an overflow of God. In this way, we have the living God as our fruit and we bear fruit to God. So, ang linaw, may overflow ang Diyos, may fruit to God, at ito ay related to God. Lahat ng ito ay bunga, sumasaganang bunga sa Diyos. At lahat ng yan ay nangyayari kung tayo ay nakaugpong kay Kristo. Huwag kang humiwalay.
Kasi pag humiwalay tayo sa pagkakaupong natin kay Kristo, hindi tayo magiging wife, magiging old man tayo, old husband tayo. At malilink tayo doon sa law. At mula dyan, magbubunga tayo ng mga kamatayan. So, yan yung kabi-kabilang pinapakita sa atin. Okay, so today's reading na ako. In Romans 7:4, Paul puts together a funeral and a wedding. Oh, sa Romans 4, sabi niya, may funeral, may wedding. Ang ibig sabihin ng funeral, death. Ang wedding, husband and wife being united. So sabi niya, sa Romans 7, may dalawang bagay, funeral and wedding. So basahin ko, para maintindihan natin. On the one hand, we were buried. On the other hand, we were married, joined to another. Ayun pala. Sa Romans 7, okay, may funeral. Bakit? Kasi sinasabi dyan, nilibing tayo kasama ni Kristo. Pag funeral, may patay. Pag may paglilibing, may funeral. So sa Romans 7, may ganon. Pero, sa Romans 7, yung kamatayan natin, okay, ay nagdala sa atin para maiugpong tayo kay Kristo. Kung hindi tayo namatay, hindi tayo maiugpong kay Kristo. Bakit? Kasi buhay pa yung asawang lalaki. Bawal yun. Kailangan mamatay muna yun. Kaya may funeral dahil namatay, nilibing. Okay. Pero pagkatapos niya, nagresulta siya ng remarried. Pag-aasawang muli sa isang bagong asawa na walang iba kundi si Kristo. Tama naman. May funeral, may wedding. So, ano yung contrast yan? Gusto ko yung wedding. Amen. Yes. We have been made dead that we might be joined to another. In Romans 7:4, we have been made dead to be joined to another. In Galatians 2:19, we have died to live. Ganda nun ah. Ngayon ko lang naisip yun ah. Yung Romans na sinasabi na, sabi niya, hindi ba? I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live. Crucified, I live. Kung hindi na crucified, you cannot live. Ang resulta ng crucified o kamatayan is to live. Okay. And another thing na sinasabi rito, ang resulta ng kamatayan is to get married. Diba? Kapag walang kamatayan, you cannot get married. Buhay pa yung yung old man. So, hindi legal yun. Hindi legal. Ang isang babae, sinasabi nga, kung buhay pa yung kanyang asawa, hindi pa siya pwedeng mag-asawa ng iba. Hintayin mo muna mamatay. Okay. Amen. So in Galatians 2:19, we have died to live. So yan yung sinasabi natin. If we did not have two statuses, how could this be possible? We were made dead according to our old status, so that we might be joined to another according to the new status. So, old status, new status. Okay. So, yung old status, ito yung namatay ang asawang lalaki. Okay. Yung new status naman, okay, naipakasal sa isang bago. Okay. So, dalawang status yan. Kung hindi dalawa, hindi mangyayari yun. Kailangan may namatay. Amen. So, according to our new status, we are joined to Him who has been raised from the dead that we might bear fruit to God. So, mahalaga ito. Ang ating salamat sa Panginoon, nakapasok na tayo doon sa new status. Namatay na yung old man, pinako na doon sa krus. Okay, binitbit na ng Panginoon nung siya ay na-crucified, yung old man natin. Dinala niya sa krus. Sabi ko nga tinanong ka ba niya, gusto mo? Hindi niya tinanong, binitbit ka, dinala ka ron. Tinerminate tayo doon. Crucify tayo doon. Kaya wala na siya. Wala na siya. At pagkatapos, ano nangyari? Nanampalataya tayo sa Panginoon. At mula sa ating pagsampalataya sa Panginoon, naitugpong tayo sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng bagong asawa. At ang resulta ng
pagiging naiugpong natin sa Panginoon is to bear fruit to God. Bear fruit to God. So, sasabihin, brother, ano na to? Ngayon, naging wife na ako ni Kristo. Anong next dito? Bear fruit to God. Dapat fruitful ka na ngayon. Hindi pwedeng fruitless. At syempre, ang pagiging fruitful natin ay sa pamamagitan na naiugpong kay Kristo. Hindi ba yung sanga naiugpong kay Kristo? Bear fruit. Mabunga siya kasi nakaugpong siya sa Panginoon. So, nagbago na yung ating estado. Dati, old men, nagkahari-harian. At nagpupumilit gumawa ng mabuti. Kasi yung kanyang mentalidad nakalink doon sa law. Pero dahil nabibigo siya, ang resulta ng kanyang buhay ay kamatayan. Puro kabiguan ang ating dinaanan sa nagdaang kapanahunan. At ang mga kabiguan, ay mga tinuturing nating kamatayan. Pero ngayon, praise the Lord, nakaugpong na tayo sa Panginoon. Bilang nakaugpong sa Panginoon, kaya natin magbunga ng mga bagay ng Espiritu. Diba? Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, wala na yung kautusan. Yung Espiritu ang gumagawa. At pag gumawa yung Espiritu, merong biyaya. Naku, yung mga bagay na imposible mo magawa nung nakaraan mo. Ngayon, bunga na lang siya. Walang effort. Wala siyang effort. Sasabihin pa ba sa'yo, mahalin mong asawa mo? Ikaw ba asawang babae? Sasabihin pa sa'yo, pasakop ka. Walang effort yan. Kapag ikaw ay nasa Espiritu, napakakusa. May pag-ibig, may pagpapasakop. Kasi fruit siya eh. Ang fruit, walang effort. Wala siyang effort. Tingnan mo mga mumunga mga puno. Hindi naman nag-e-effort yan. Hindi naman yan katulad ng mga nanganganak na babae na sigaw ng sigaw. Nagle-labor kasi sila. Kakaawa sila. Pero itong fruit na ito ay fruit. Okay, nakatulad ng mga halaman na nagbubunga, very spontaneous. At pinapaliwanag sa atin dito, yung mga fruit dito ay things related to God. Things related. Maging yung ating kaligtasan mula sa kasalanan, naging fruit na lang siya. Hindi na siya effort na ginagawa natin nung dati na kung saan nabibigo tayo. Ang mga lasenggo, sabi nila, pagka New Year, magbabagong buhay na ako, hindi na ako iinom, maniwala ako. Hindi na po ako magsusugal, maniwala ako sa iyo. Yan, lahat ng yan ay mga walang silbing bagay. Hindi mo mababago ang laman. Okay. Ang kasalanan na nasa laman natin, palaging malakas kaysa sa atin. Kaya ang laman, crucify ng Panginoon yan. Yan yung old men. At pagkatapos na makrucify siya, hindi na siya maghahari-harian. Kapag tayo ay naging asawang babae, umaasa na kay Kristo, nabubuhay na kay Kristo, nagtitiwala kay Kristo, okay, tumatanggap ng pagdaloy mula kay Kristo, at ang ating mga gawa ngayon ay tinatawag na bunga na siya. Fruit to God. Amen. Fruit to God na siya. Amen. Okay, so, Romans 7:5 speaks of what we are. When we were in the flesh, we were the old husband. When we were discharged from the law, we became the wife. We have been discharged from the law regarding the old husband, having died to that which we were held. Oh, dati hawak-hawak ka ng kautusan. Oh, bound ka dyan. Sa kautusan ay bound tayo dyan. Hindi tayo makawala. Old husband tayo ng mga panahon na yan. Old men tayo ng mga panahon na yan. Hindi tayo makawala. Dahil sa kautusan.
Kaya ang paraan lang para ma-release tayo sa ganyang sitwasyon ay death. Death lang. At alam ng Panginoon yan. Hindi ka makakalaya dyan. Sumama ka, isasama kita. No, isasama kita sa kamatayan at yan ang magre-release sa'yo mula sa old men, mula sa kautusan, mula sa pamumunga ng mga bunga ng kamatayan. Ginawa ng Panginoon yan. Ay, palagay ko kung tinanong tayo, ayaw natin. Pero ginawa yan ng Panginoon. Pinutol niya tayo ang ating relasyon sa pamamagitan ng kamatayan. Pero purihin ng Panginoon, nabuhay muli tayo. Nevertheless, I live, sabi natin ganun. At tayo nabuhay sa pamamagitan ng pagkabuhay ng Panginoon. Naging isang bagong tao tayo. At itong bagong taong ito yung wife. Alam ba? Bagong tao. Ay, ito na yung wife na naipagkasundo kay Kristo. Di ba? At nakipag-isa kay Kristo. At namumunga na ngayon ng mga bunga para sa Diyos. So, naiintindihan natin yung message, di ba? Ganyan. Ganyan yung message. Amen. But now, okay, ito, pakinggan nyo to. But now it should be very clear. O, dapat malinaw ka na ngayon. Kasi kaya paulit-ulit ito, minsan nakakalito siya kasi may wife, may husband, may pamumunga ng kaya nakakalito siya. Pero sabi niya rito, pakinggan nyo. But now it should be very clear. Dapat malinaw ka na. Kasi yung mga spiritual na bagay, ulit, hanggang malinaw ka. Brother, ang linaw na ngayon. Okay? Okay. But now it should be very clear. Who is the old husband? Who is the old husband? Sagutin mo. Kaya mo na ngayon yan. O, kung di mo masagot, tutuloy ko. The old husband is our old man. O, yan. Sino yung old husband? Yung old man natin. O, baka tanungin mo naman ako, brother, saan nanggaling yung old man? Yung old man nanggaling sa fall. No, dati wife tayo nung nilikha. Natisod tayo, naging old man, naging old husband tayo. Kaya ngayon, yung old husband, ayun yung old man. Malinaw ba? Malinaw dapat. O, ito pa. O, the wife. Sino naman yung wife? O, ito. The wife is a regenerated new man. O, kailan nangyari yan? Nung nanampalataya tayo, naging new man tayo. From old man, nanampalataya, naging new man. At itong new man, naging wife. Naibalik siya, na-restore siya sa kanyang original na posisyon. Sapagkat ang creation ng Diyos ay wife na naging old man dahil sa fall. Pero nung nanampalataya tayo, na-regenerate tayo, naibalik tayo, naging wife na naman. At hindi lang basta wife, na i-join pa sa Panginoon. So, sabi niya, by now, dapat clear ka na. Clear ka na ba? Dapat clear ka na. Okay. We were dead as the old husband, but now are living as the wife. As we will see, the wife does two things: bears fruit to God and serves in newness of spirit. Amen. So ngayon, ano ka na? Wife. Okay, isang wife, okay, to Christ. At sinasabi niya, dahil wife ka na, sasabihin mo, brother, wife na ako. Okay, anong gagawin ko? Bear fruit to God. Bear fruit to God. So yan ang gagawin mo ngayon. And serve in the newness of the Spirit. Huwag ka mag-serve sa oldness. Dapat ang paglilingkod mo ay sa kapaguhan ng Espiritu. Ito ay bunga ng ating pagiging naiugpong sa Panginoong Jesucristo bilang ating asawang lalaki. Sapagkat kung tayo nakaugpong sa Panginoong Jesucristo, dahil naiposisyon na tayo nasa posisyon na tayo, nakaugpong na tayo. Ang resulta niya is bearing fruit to God
serving in the newness of the Spirit. Huwag ka na nanlulumo. Kita ko mga nagseserve, nanlulumo. Dapat napaka-fresh ng spirit mo sa iyong paglilingkod. So yan yung dapat posisyon natin ngayon. Hallelujah, Panginoon. Anong ginagawa natin ngayon? Bearing fruit. Ano pa? Serving in the newness of the Spirit. Amen. Everyone who has received life has been joined to Christ. A Christian has died with Christ through his death. He has also risen with Christ and is now married to him. Actually, not only have we received a life, but we have been joined to Christ's life. A saved person is one who is risen from the dead and who is joined to Christ. When we are joined to Christ or to Him, we are married to Him. Ang ibig sabihin ng married is joined. Pag nagkakasal ako, naiintindihan ko, ang kinakasal ko, they are joined together. Okay, as married. Okay, married is to be joined together. Hindi lang natin natanggap ang buhay ng Panginoon. Noon nanampalataya tayo sa Panginoon, malinaw naman, natanggap natin yung buhay niya. Pero inugpong tayo dito sa buhay na ito. Ang ibig sabihin, we are married to Christ. Amen. So, isang sitwasyon na pang-eternal na ito. Tandaan nyo, ang ating being married to Christ is a situation pang-eternal. Pag tinanong nyo ko, brother, ano ba magiging position ko sa darating na eternity? Eh di married once. Kaya yung last part ng Revelation, the groom and the bride. Di ba? Yun na yung binanggit. Ibig sabihin, that would go on in eternity. We will be in a position, married to Christ forever and ever. Yan ang forever talaga. No, walang hanggan. Sapagkat sa ngayon, ang sinasabi natin, pag nag-asawa ang isang tao, till death do us part. Pero may hangganan yan, yung physical marriage. Pero yan ay larawan. Okay, na tayo ay maipapakasal kay Kristo, magiging asawang babae ni Kristo, siya ay magiging asawang lalaki forever and ever. No? At yan ay posisyon na natin ngayon. No? Bagamat yan ay magkakaroon ng manifestation. Pero sa ngayon, pumwesto ka na. Panginoon, ngayon pa lang, nais kong pumosisyon bilang asawang babae. Bearing fruit to God, na lahat ng ginagawa natin are fruits to God. Hindi siya resulta ng law. Ang resulta ng gawa ng kautusan ay kamatayan. Nag-e-effort, pinipilit yung sarili, lagi siya, ay, magbabago na ako, ay, ganito ang gagawin ko. Ano nangyayari? Death. Diba? Panlulumo dahil laging bigo. Pero ngayon, married to Christ, fruit of the Spirit, mga resulta, hindi ng effort, kundi paggawa ng Espiritu. Okay. Sa pamamagitan ng nagpapalakas na biyaya, mga hindi mo kayang gawin, nangyayari ngayon. At hindi na ito gawa, fruit na to. Amen. So, Romans 7:4 says, that we might bear fruit to God. We do not refrain from idols, just because the law says that we should refrain from them. We refrain from idols because the Holy Spirit is bearing His fruit in us. Oh, ang ganda nito. Ito. Magandang paliwanag ito. Tayo kasi naligtas na sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Yan ang pinaka-great sin. Oh, naligtas tayo dyan. Ngayon, hindi na tayo sumasamba dyan. Ayaw na natin yan. Sapagkat sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu. At ang sumasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Okay.
Pero, bakit hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Okay, hindi tayo sumasamba sa Diyos. Wait, nag-lobat ako. Okay, so please wait. Okay, so na-save pa siya. Para ano. Anyway, patapos naman na ako eh. Okay, ito. Bakit hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Okay. Ito ay hindi resulta ng kautusan. Okay. Ito ay resulta ng pagiging naiugpong natin sa Panginoon at ang hindi natin pagsamba sa Diyos-Diyosan ay bunga ng Espiritu. Okay. Diba? Bakit nagbago ang buhay natin? Oh, mga taong dati alipin tayo ng mga kung ano-ano mga bisyo. Di ba? Ang ating pagbabago ay hindi pagbabago na nanggaling sa ating mga New Year's resolution. Kundi ang Espiritu ang nagbago sa atin at ang pagbabago natin ay pwede nating ituring na bunga ng Espiritu. Kaya lahat ng bagay na nangyari pagkatapos natin maiugpong sa Panginoon ay hindi resulta ng kautusan. No? At kung tutusin, ang ating mga gawa lumalampas pa sa sinasabi ng kautusan sapagkat ito ay bunga ng Espiritu. Kaya ang bunga ng Espiritu ay walang effort. Ito ay nanggagaling sa daloy ng buhay mula sa ating pagiging naiugpong sa Panginoon. Kaya ngayon malinaw sa atin. No? Ano ang ibig sabihin ng pagkatapos mong maging asawang babae na iugpong kay Kristo na ating asawang lalaki, mamunga tayo para sa Diyos. Mamunga tayo. Okay, so, tatapusin ko na siya. Okay. O, ito. We have the righteousness of the law, but this righteousness is not produced through keeping the law. It is a fruit of the Holy Spirit. After we are saved, we can gain the righteousness of the law without keeping the law. We are not saying that after a man is saved, he does not need to keep the law and that he can sin at will. We are saved by grace, and the Lord's life is in us. Spontaneously, we will not sin. This is the fruit of the Spirit. Amen. Yung righteousness of law na sinasabi sa atin, ito ay yung bunga, okay, ng kautusan. Ang kautusan kasi righteous yan eh. No, kasi yan ay expression ng Diyos. No, at kung posible na yan ay nagagawa ng tao, nagkakaroon siya ng righteousness of the law. Yung mga Pharisees at saka Sadducees, ang kanilang righteousness ay righteousness of the law. Na nagpupumilit sila, nag-isagawa yan. Kaya ang kanilang katwiran ay katwiran na nanggaling sa kautusan. Pero tayo, sinasabi natin, hindi na natin ginagawa yung kautusan. Ang ibig bang sabihin nito, wala tayong righteousness ng kautusan dahil hindi na natin siya ginagawa? Hindi. Meron din tayong righteousness of the law, pero hindi natin siya naisasagawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kautusan. Kundi ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Ng Espiritu. Kaya sinabi sa atin kanina, di ba? Hindi tayo sumasamba sa Diyos, sa Diyos-Diyosan, hindi dahil sa sabi ng law yan, kundi dahil sa bunga ng Espiritu na kung saan tayo ay naiugpong sa Panginoon. Kaya lahat ng mga pagbabago sa buhay natin
ay hindi mula sa kautusan, kundi ito ay bunga ng ating pagiging naiugpong sa Panginoon. At ito ang tunay na pagbabago. At ito ang pagbabago na walang effort para gawin ang kautusan. Sapagkat ito ay mga resulta, bunga ng daloy ng buhay, pagpapalakas ng espiritu, pagpapalakas ng biyaya ng Panginoon. Kaya anong gagawin natin? Mag-enjoy tayo sa Panginoon. No? At mabuhay tayo, okay, bilang mga asawang babae, bilang asawang babae ni Kristo ngayon. So yan yung ating kalagayan ngayon. So ang linaw na. Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagbabago bilang pamumunga, mga pamumunga na nagmula sa Espiritu, pamumunga na nagmula sa aming pagiging naiugpong sa iyo. Nawa kami ay maging mayaman sa bunga ng Espiritu. Salamat Panginoon. Amen.